Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tahimik kaming kumakain sa mahabang lamesa sa loob ng mamahalin at pribadong restaurant kung saan may sariling silid para sa amin. Naramdaman ko ang kamay ni Victor na dumako sa aking tuhod dahil doon ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung mas lalo akong mangangamba o kahit papaano ay maibsan ang bigat na nararamdaman ko. Hindi ko alam. Basta sa mga oras na ito, marami akong iniisip. Ang nangyari sa akin sa hotel, ang pag-atras ni Dad sa politika, ang mga larawan na sa tingin ko ay sinadyang kuhanan para maging panakot sa amin, at ang batang dinadala ko. Alam niyong hindi yan ang dahilan kung bakit pakakasalan ko si Atasha. Hindi dahil sa buntis siya. Noon pa man ay humingi na ako ng permiso sa inyo. Noon pa man ay pinaalam ko na kung gaano ko siya kagusto. Nahanda akong gawin ang lahat. Magkasama lang kaming dalawa. Pero dahil tiningnan ni Victor ang kanyang ama. Bata pa siya. At pamilya niya kayo. Nirespeto ko yun. At ang pagrespeto na sinasabi mo ngayon ay ang buntisan ng anak ko? Malamig na bato naman sa kanya ni Dad. Napakagatlabi naman ako at napayuko. Liam. Sambit naman ni Mr. Harry Del Mundo, ang ama ni Victor, na kanina pa kalmado at tahimik katabi ng asawa nito. Baka masyado mong pinipigilan at kinukontrol ang anak mo. Hindi ba nasa tamang edad na rin naman sila? Napabaling naman ako sa ama ni Victor. Nanatili itong tahimik at prente lang ang mukha nito. Kung sa totoo lang ay siya rin naman ang may kasalanan noon, hindi ba? Bakit siya pa ang tila galit sa mga Del Mundo? Pero tama ba ang ginawa ng anak mo? Ha, Harry? Mariing tanong naman ni Dad. Hindi ho, Mayor. Mabilis na sagot naman ni Victor. Alam kong mali ang ginawa ko. Walang kasalanan si Atasha at ang anak namin. Napalunok ako at mas bumigat ang pakiramdam. Nagkatinginan naman si Ma'am at si Dad. Natila ba ang tensyon sa buong pamilya namin ay naroroon. Si Atlas nakakauwi lang kagabi ay tahimik at kanina pa ito hindi umiimik. Lalo na at nakaabot na sa kanya ang mga nangyari ngayon. Hindi lang sa amin ni Victor, kundi pati na rin sa amin ni Audrey. Atasha, mariing tawag ni Dad. Magpapatuloy ka sa iyong kurso. You will graduate no matter what happen. At para naman sa'yo, Victor, you will manage my business. You will quit your profession and be a chief operating officer of Florendo's Enterprise. Nanigas ako sa kinauupuan at nagulat sa narinig mula kay Dad. Maski ang pamilya ni Victor ay natigilan. Napasinghap naman ang mami ni Victor. Marahas na binalingan ang aking ama na tila hindi iyong katanggap-tanggap. Dad, tawag ko naman dito. Anong pinagsasabi niya? Anong sinasabi niyo? Anong enterprise? Anong chief operating officer ang pinagsasabi mo? Tila maiiyak na ako sa pagtanong sa kanya. That's the only way. Para makasama mo si Victor. Pakakasalan ka niya. Pero kailangan may prenuptial agreement. Mataas na wika nito. Saka inabot sa sekretarya nito ang dokumento. Kailangan tutukan na magiging asawa mo ang mga negosyo natin.
I won't be in politics anymore. So ang main focus ko will be our business. Mas palalawakin at palalakihin ang negosyo natin dahil mawawala na ako sa politika. Makahulugan niya akong tiningnan. Lumapit ang mga tauhan ni Dad para ibigay sa amin ang itim na makapal na folder. Nabuksan ko ito. It was an agreement. Hindi ko na yun kayang basahin pa dahil hindi ko kayang tanggapin ang gusto niyang mangyari. Gusto at masyado siyang nakikialam sa akin. Hindi naman tama ito. Hindi mapigilang bulalas naman ng ina ni Victor. Tiningnan siya ni Victor at nakita niya ang pagiging dismayado nito. Ano na lang ang iisipin nila sa akin? Sa tingin na lamang ng ina ni Victor, naroon ang pagkadisgusto nito. Umiwas ito ng tingin at dismayadong bumalik ang mga mata nito sa aking ama. Hindi pinansin ni Dad ang sinabi sa kanya, bagkus nagpatuloy ito sa pagsasalita. You will only be operating my businesses dahil lahat ng iyon ay magiging pag-aari ni Atasha. Sa kanya ipamamana ang aming mga negosyo na iyong hahawakan. Hindi mo kailangang magkaroon ng share dahil ang tanging tagapagmana lamang nito ay ang aking anak. Dad, hindi mo pwedeng gawin to. He is a doctor. Bakit niya kailangan iwan ang trabaho niya? Nangalaiting tanong ko naman rito. It's okay. Bulong naman sa akin ni Victor. Pakinggan muna natin ang iyong ama. Nanghihina akong napahilig sa upuan ko. Sumasakit ang ulo ko sa kasunduang ito. Anong tingin niya sa aming kasal? Sa aming pagsasama? Negosyo? Why not to negotiate? Mas lalo niya lang pinasasama ang pakiramdam ko. Dapat lang. Dahil mas matututukan niya ang mga negosyo natin. And besides, sa kanya rin nakapangalan ang Del Monte Grande Hotel. Mas makakabuti kung iiwanan niya ang pagdudoktor at mag-focus na lang sa pagninegosyo. Bukod roon, malaki ang kanilang hotel. Hindi na niya kailangan magkaroon ng anumang share sa ating mga negosyo. Maliwanag nitong paliwanag. Mariing napabuntong hininga naman ako. Akala ko noon ay ibibigay niya ito kay Mara. Ano nangyari at hindi maibigay sa anak niya sa labas? Bakit sa akin? Bakit ako? Wala akong alam pagdating sa negosyo. Ako na ama ni Victor ay hindi man kailanman na diniktahan ang desisyon at aksyon na gagawin niya. Who are you to manipulate my son? Poison his mind? To change his career? Mahal niya ang kanyang propesyon bilang isang doktor. Tagapagmana man siya ng aming negosyo, ay hindi ko siya hinayaan na gipitin at iyon ang gagawin mo para basbasan ang kanilang pagsasama. Mariing wika naman ang daddy ni Victor. Binalot ako ng kahihiyan para sa pamilya ni Victor. Paano na lang kung sa huli, hindi rin naman siya ang ama ng batang dinadala ko. Napayuko ako at hinilot ang ulo dahil nakaramdam muli ako ng sakit sa aking sentido. Are you alright? We should cancel this. Wika naman ni Victor. Hindi niya mapagtanto kung ano ba talaga itong pagkikita ng dalawang pamilya. Gathering, pabulong at nahihirapan niyang dagdag. But my father continued to explain his side. Kung ano ba talaga ang gusto niya. Hindi ko ginigipit ang iyong anak, Harry. Nagpakawala naman si Dad na mapanuyang tawa. Ang anak mo ay binuntis si Atasha. Hindi ba at isang insulto yun sa amin? Kung hindi niya kayang panindigan, umatras na siya habang maaga pa. I want to back out. Kung ayos lang naman pala sa kanya na umatras si Victor, dapat lang na hindi namin ito ituloy. Tiningnan ko si Victor at nakikita ko ang problema sa mukha niya, ang tensyon na nagaganap sa aming harapan. Habang ang isang kamay niya ay nakahawak sa likod ng upuan ko.
kahangalan. Wika naman ni Harry Del Mondo. Ito ay pansariling interes, Liam. Sana pala, hindi na kami pumarito pa kung ito lang din naman ang pag-uusapan natin. Mariin akong napapikit. Harry, pagpapakalma naman sa kanya ng asawa niya. Atasha's not feeling well. Pag-uusapan na lang natin ito sa ibang araw. I will talk to her. Formal at kasual na anunsyo naman ni Victor. Nang balingan sila, tumayo ito at inayos ang kanyang coat. Kung ganon, uuwi na kami kasama si Atasha. Natigilan naman si Victor sa akmang pag-abot sa kamay ko at napabaling kay Daddy. Ipagbabawal ko ang pagkikita ninyo hanggat wala ka pang final na desisyon. Maaari lamang kayo magsama kapag napirmahan mo na ang prenuptial agreement. Marahas itong tumayo at napabuntong hininga. Atasha, tawag naman sa akin ni Atlas at lumapit ito. Ginigipit mo ang anak ko, Liam. Hindi tama ito. Komento naman ni Mr. Harry Del Mondo. Ginagamit mo ang anak mo para pursahin mapasunod ang anak ko. Sitwasyon na alam nating hindi niya gusto. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa anak ko ang kanyang trabaho bilang doktor. Tumayo na ang pamilya ko habang nanatili sa kinauupuan ang mag-asawang Del Mondo. Ibabalik ko sa iyo ang pahayag mong yan. Ha, Harry? Mapanuyang sambit naman ni Daddy at inabot sa kanya ang suit ng tauhan nito. Hindi mo rin alam kung gaano kahalaga sa akin ang anak ko. Kinuha nito at isinuot. Atasha, let's go home. Uwi ka naman ni Mami at tiningnan nito si Atlas at itinuro ito. Hinawakan naman ni Victor ang kamay ko at upuan ko. Tumayo ito at hindi nito hinayaan na maalis ang kamay ko sa kanya. Pag-uusapan natin to, okay? Mahina kong bulong sa kanya at hinawakan siya sa braso. Bibisitahin kita sa bahay mo. Wika nito at hinalikan siya nito sa leeg, ganun rin sa pisngi. Napabuntong hininga naman ang Daddy niya at iniiwas nito ang tingin sa kanila. Uminit ang pisngi ko sa katahimikan. Bigla sa silid, lalo na nung hawakan ni Victor ang pisngi ko. Magpahinga ka. Magte-text ako sa'yo, okay? Wika nito at muli siyang hinalikan sa noo, maging sa ilong. Tsaka siya humarap kay Atlas at gumilid para bigyan ako ng daan papunta sa aking pamilya. Siguro nga hindi naging sapat ang mga suntok sa ni Dad, di ba? Narinig kong bulong naman ni Atlas dito, kaya kumunot ang noo ko. Kaya pala hindi ka lumaban nung suntokin kita, dahil gusto mo ang kapatid ko. Mariin at matalim na wika nito. Tumalim naman ang titig ko kay Atlas bago lumapit kay Mami at tiningnan si Victor habang nakatingin rin ito sa akin. Tinalikuran namin sila at umalis ng silid. Pagdating namin sa bahay ay nagtatalo kami ni Atlas. Kahit papanay ang pagpapatigil sa akin ni Dad, ay hindi ko tinigilan ang kapatid ko. Tigilan mo na yan, Atasha. Mariing wika naman sa kanya ng kanyang daddy. Sa mga ginagawa mo, ay mas binibigyan mo ng rason na umatras si Victor. Napanagutan ang batang yan. Tinuro niya ang tiyan ko. Ngayon gusto mo nang pakasalan ako ni Victor? Hindi ba at ayaw mo sa kanya? Question ko naman sa kanya. Ayoko sa kanya, Atasha. Ayoko sa pamilya niya. Mariing sigaw ni Dad at marahas akong binitawan. Napatikom naman ang mga labi ni Mami at napapagod na napaupo ito sa couch. Pero mas hindi ko gugustuhin na walang amay ang batang dinadala mo. Kaya wag mong bibigyan ng rason si Victor na hindi kanya panagutan. At questionin niya ang tungkol sa prenuptial agreement. Naiintindihan mo ba, Atasha? Ginagawa ko yun para sa'yo.
Kapag pumalpak tayo rito at malaman niya, maaaring iba ang ama ng batang dinadala mo. Sigurado akong hihiwalayan ka niya. Hindi ako papayag na iwan ka niya na walang natira sa'yo. Dapat siyang mapakinabangan. Napaiwas naman ng tingin si Atlas. Maski si Mami ay hinihilot ang sentido nito habang nagpapahinga ito sa couch. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo kay Victor, Dad. Hiniwalay mo ako sa kanya. Nilayo mo siya sa akin. Pinaglayo mo kaming dalawa. Bakit? Bakit mo nagawa yun? Dahil baka masira ang future ko? Baka masira ang buhay ko? Hindi ba at nangyari na nga? Nanlalaki ang mga matang wika nito. Dad, I was doing the great time that time. I am top of my class. Nagpursige ako dahil gusto kong pantayan ang pagiging mahusay ni Victor. Gusto ko maging the best para mapantayan ko siya. Para makita niya ako. Para mapansin niya ako. Nagpursige ako dahil hindi niya ako pinabayaan. Kaya hindi ko rin pinabayaan ang pag-aaral ko. Ang mga pangarap ko. Hindi lang dahil sa akin ang mga yun. Parte ang pamilya ko roon. At malaki rin ang parte ni Victor. Dahilan para magpatuloy ako. At saan ka dinala ng pagiging matigas ng ulo mo, Atasha? You entered the premarital. Getting pregnant before marriage? Baka dahil nagmana nga ako sa inyo, Dad. Mapait kong sambit at pinahid ang luha sa aking pisngi. Paano ba matataama tong pagkakamali ko, Dad? Takpan ng isa pang maling desisyon. Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Tingnan mo ang pamilya natin. Dahil sa hindi mo sinasabi ang totoo. At hindi ka nagpapakatotoo sa amin. At yun ang gusto mong gawin ko kay Victor. At ipagkait mo ang pangarap na pinapangarap niya. Please, just let me handle the situation. Just let me be honest to him. Umiiyak kong pakiusap sa kanya. Nanatili namang walang emosyon si Daddy. Pa, sa tingin ko tama si Atasha. Bakit hindi natin siya hayaan na? Marami na siya nagawang pagkakamali at last. Wala siyang gagawin kundi sundin ako ngayon. Pinagpalit ko ang aking trabaho, ang paglilingkod ko sa bayan. Mahalaga sa akin ang posisyon ko doon at masaya ako. Pero sino ba ang pinili ko? Tiningnan niya ako. Kung mahal ka nga ni Victor, gagawin niya ang ginawa ko. You're just afraid na masira ang pangalan mo. Bulong ko at napalunok. Matagal nang sira, Atasha. At alam ko ang pakiramdam na husgahan, masira at pagtawanan ng mga tao. Kaya hindi ako papayag na maranasan mo yon. Mariin niyang tiningnan kami isa-isa. Gagawin natin na maging maayos ang pamilyang ito. Malalaki na kayo. Pero ibabalik natin ang pamilyang ito. We won't push the annulment. Sa huli, ang pamilyang ito ang magtutulungan at aahon sa ating lahat, hindi sa ibang tao. Bumaling si Dad at kay Atlas at kay Mami. You're going to stay here for good, right? We are going to focus on our company and businesses. Papalawakin at palalakihin natin ang mga negosyo natin. We will be all together again, just like the old time. Bumaling si Dad sa akin. Maghanda ka, Atasha. Habang maaga pa, dapat ka nang matuto sa negosyo. Be a lawyer and manage the businesses in the future. Para kahit iwan ka ng lalaking yon, may matitira sa'yo. Habang sa kanya ay wala, naiintindihan mo? Pagkat ako natawa at dismayadong napailing. Bakit hindi mo subukang unahin na maging totoo sa amin, Dad?
Sarkastiko kong tanong sa kanya. Gusto mong maayos ang pamilyang ito at maibalik ang tiwala sa'yo? Pero hindi mo naman sinasabi ang buong katotohanan. Kung sino ba talaga ang ina ni Mara? Kung saan mo siya nakilala? Kung sino ang babaeng yon? Iniiwasan mo ang lahat ng tanong sa'yo ni Mami. Obviously, na pinoprotektahan mo yung babaeng yon. Bakit hindi simulan sa pag-amin ng buong katotohanan? Bago mo piliting mabuo ang pamilyang to. Suhestyon ko sa kanya at nilampasan ito. Tsaka umakyat papunta sa aking silid. Habang totoo ang pinapakitang intensyon ni Victor, ay siya naman pansariling interes ang iniisip. Tama nga ang ama ni Victor. Tama nga kung ganoon. Hindi ko man binabaliwala ang lahat na naging sakripisyo ni Dad. Pero tama bang gawin pa iyon ni Victor? Para lamang patunayan ang sarili nito? O baka dahil sa alam ni Dad na balang araw iiwan ako ni Victor at yun ang pinaghahandaan niya. Tatanggalin niya ang mga bagay kay Victor para kung sakaling iwan niya ako, walang matitira sa kanya. Wala siyang babalikan at mahihirapan siya magsimula. Yun ba talaga ang gusto ni Dad? Gusto ko maging maayos ang relasyon namin. Gusto kong mapunan ito ng puno ng pagmamahal at walang kahit na ano. Ibibigay ko ang lahat at ipapakita ko kung gaano ko siya kamahal. Para kapag hindi na niya anak ang batang dinadala ko at sinabi ko ang totoo, mas mananaig ang pagmamahal niya sa akin. I hope na sana ganoon nga ang mangyari. Napabuntong hininga ako. But it means I'm not going to be honest with him, just like my dad. Bulong ko sa sarili ko habang nakahiga sa ibabaw ng kama at nakatitig sa kisame. Hawak ko ang baso na may lamang alak habang si Dad naman ay nagpapatuloy sa paninigarilyo nito. Habang tinitingnan namin ang tungkol sa prenuptial agreement at pinaliliwanag naman ito ng abogado sa amin. Wala naman daw problema ang agreement, but it was indicated how it was not equally favor to the both of us, only to Atasha. This is an agreement for the couple. Should be adjusted and revised for the convenience of the both of you. Natawa naman si attorney at napailing. Pero pinakikita dito, they abuse their power to take advantage of the situation. Pabor lahat para sa kabilang banda, Mr. Del Mondo. Wala kang mapapala rito. Tiningnan niya si Dad at tiningnan niya rin ako. Napatiimbagang naman ako. Pinapanood ang takip silim habang hinahayaan ako ni attorney na tinawagan ni Dad at sa kanyang desisyon na makausap ako para maliwanagan. Mas ayos na yon kaysa maging dihado si Atasha. Natatawang sambit ko at napasimsim ng alak. Napataas naman ang kilay si attorney. I guess, pakakasalan mo siya dahil mahal mo. Pero bakit kailangan maging ganito? Pinapahirapan ka ng mga magulang. Is this a test for you? Narinig naman niya ang paggalaw ng kanyang daddy. Hindi yan para subukan lang si Victor. Kung hindi dahil, hindi rin nila kami gusto. Yun ang malinaw na paliwanag sa gustong mangyari nila. Pinapunta kita dito para mabigyan ng solusyon ang problemang ito. Pati ang kanyang propesyon ay pinakikialaman ni Liam. Ano ba pwedeng gawin natin dito? Wika naman ang kanyang ama. That's an agreement, Harry. Kung yan ang gusto nila, talagang mapipilitan si Victor na sundin at pirmahan ang agreement kahit siya ang alangan dito. May isang paraan pa. Tinitigan niya si Dad. If they are not willing to revise the agreement, then back out. Huwag niyong ituloy ang kasal. Ganun lang kasimple.
Walang maitutulong yun, attorney. Frustrated na sagot naman ng kanyang dad. Alam kong hindi aatras yan si Victor. Maski napipilitan lamang. Hindi sa kasal yan mapipilitan, kundi sa mga hinaing ng ama ng kanyang magiging asawa. Ganun pa man ang mangyari, may porsahan pa rin sa kasal na ito. Hindi magandang simula ang ganitong kasunduan. Puwersa at panggigipit pa ang ginagawa nila. Wika naman ni attorney. Victor, ilang taon ba ginugol mo sa propesyon mo? Ilang sakripisyo ba ang iyong ibinigay para makapagtapos ka? You know that surgeon are one of the highest paid skills doctor. Isa akong abogado, Victor. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na aalisin ko ang profesyon ko para lamang patunayan ang loyalty ko sa babaeng mahal ko. Napatiimbagang naman si Dad. Kaibigan, ang anak mo ay masyadong mabilis sa desisyon niya. Natatawang baling naman na attorney sa aking ama. Hindi ka naman ganyan. Tumayo ako at dumiretso sa loob. Dala ang baso ko para sana pumunta sa bathroom. Pero naabutan ko si mama na nasa malaking pintuan. At tila pinanunood kami sa lamesa kanina. Nakatayo sa entrada ng balkonahe. Tapos na ang pag-uusap ninyo? Ngumiti si mama. Tila ba naging panatag ang puso ko at naging relax ako nung marinig ko ang boses niya. Lumapit siya sa akin at inayos ang damit ko. Ayokong pakawalan mo ang trabaho mo, Victor. Hindi dahil hindi ito tama. May mga tao na ipinagpapalit nila ang kanilang propesyon para sa ibang bagay. Pero sana importante ang tao na pag-aalayan mo nito. Alam mo ba noon? Isinantabi ko ang mga pangarap ko bilang isang flight attendant dahil sa iyong ama. Hindi ko to ipinilit na inabot dahil naging ina na ako sa'yo. Nabuntis ako na maaga ng iyong ama. Pero tama lang ang naging desisyon ko noon, Victor. Na isantabi ang mga pangarap ko. Ngumiti siya muli at hinaplos ang aking pisngi. Kung mahal mo kami, anong relasyon meron kayo ni Liam Florendo? Kung mahal na mahal mo pala kami, bakit ang aligasyon ay patungkol sa inyong dalawa? Totoo ba? Umaling akala lang. Nais niyang itanong iyon sa kanyang mama. Ngunit walang boses na kumawala sa mga bibig niya. Pero yung request nila tungkol sa prenuptial agreement, hindi nararapat. Lumungkot ang kanyang mukha na tila ba ay nasasaktan din siya para sa akin. Gagawin ka nilang material para sa sarili lamang nila. Tatanggalan ka ng propesyon at magtatrabaho na walang kinikita sa kanilang kumpanya. Naiirita at nasasaktan ang boses nito. That's very unfair. Kailangan kausapin natin sila. Makikiusap tayo kay Liam. Kausapin mo din ang girlfriend mo. Kumbinsihin mo siya na magsalita naman. Ipaunawa mo sa kanya na importante sa iyo ang trabaho mo. Hindi pwede to, anak. Mariing napakagatlabi naman si Victor. Girlfriend? Mapait ako na pangiti. Ni hindi nga pala kami umabot sa ganyang commitment. Ngunit heto, at ikakasal kami. Was it an accident? Bulong naman ang kanyang mami. Responsable ka. I heard that girl is really obsessed with you. Inakit ka ba niya? Was the result of this situation because you got tempted? I love her, ma.
Mahal ko siya. Napatikom siya ng labi at bumigat ang paghinga nito. Banayad na tumango habang nakatitig siya sa akin. Sinisiguro ko lang, baka napipilitan ka lang sa kanya. Mas mabuti nang huwag kang makasal sa kanya kung napipilitan ka lang para sa batang dinadala niya. Mahal ko siya, ma. Mag-uusap kami ulit. At maiintindihan niya, ma. At kung mahal ka talaga niya, maiintindihan ka niya. May kalamigan akong tiningnan ni mama at tinalikuran para umalis. Dismayado pa rin habang si papa naman ay narinig ko na ang pakikipagtawanan kay attorney habang nag-uusap sila. Napatiim siya bago bumaba. Naniniwala siya sa baby niya. Alam niyang malalampasan nila ito. Pero kung anong gusto niya, gagawin rin naman niya kung anong nais ni Atasha.